Nakita ng dalaga ang gumgalaw na mga tentacle. Mukha namang takot na takot ang dalaga. Doon niya naunawaan ang mga hiyaw sa hot spring na kanyang naririnig tuwing gabi. Hayang ipinapahayag ang misteryosong hot spring na tinatanggap ang mga babae. Ang bawat babaeng umaalis dito ay may makinis na balat, ngunit ang mga mata niya ay tila walang laman. Ang kakaiba, ang nanay ng babae ay ang may-ari ng tindahan. Sabi pa niya, bawal ang mga babaeng walang asawa. Kaya naman, palihim na pinagmamasdan lang ni Chinchin mula sa malayo. Ngunit hindi pa rin niya matuklasan ang katotohanan. Dahil sa labis na pag-usisa, sa huli, itinulak niya ang pintuan ng kahoy. 1 segundo lang, natigilan siya sa kanyang nakita. Ano ito? Umaayos ka, huwag mong takutin ang bisita. Ayos lang yan. Ang alaga ko, medyo excited lang siya. Sige, magtrabaho ka na lang. Huwag mo akong alalahanin. Mag-isa na lang ako, magpahinga ka ng mabuti. Sige. Basta comfortable ka lang. Napakabisa ng inyong hot spring. Gustong-gusto ko. Ate Chen. Ang hot spring na iyon. May tinatago kaya iyon? Bakit ba gustong-gusto ninyo iyon? Ang sikreto ng hot spring na iyon, hindi pa sinasabi sa iyo ng nanay mo. Ayaw na ayaw kong sabihin sa akin ng nanay ko. Sabi niya, hindi pa raw panahon. Ate Chen. Sobrang curious ko talaga. Sabihin mo na sa akin. Sa mainit na batis na iyon, may nilalalang. Sa batis, mayroong talagang nabubuhay na nilalang. Bakit hindi ko pa ito nakikita? Tuwing pumupunta ako rito, lahat ay nandyan na. Masyado siyang abala. Paano mo naman makikita? Ginang, Chen, sa loob ng lawa na iyon. Ano ba talaga ang laman nun? Sabihin mo na. Ginang, Chen. Bibigyan kita ng diskwento. Bata ka. Masyado nang maraming ginagawa sa tindahan. At hindi ka naman marunong tumulong. At may gana ka pang magsalita ng kung ano-ano rito. Wala kang pakialam dito. Yung sinabi ko, nakalimutan mo na naman, ano? Ginang Jiang. Ang bata, ang laki na niya. Ang sikreto sa loob ng lawa na iyon. Balang araw, malalaman din niya. Bakit ninyo kailangang itago ng ganoon? Para kay Chinchin, para ma-enjoy niya ng maaga. Tama si Ginang. Chen, 23 na ako, matanda na ako. Bakit hindi ninyo sinasabi sa akin ang totoo tungkol sa lawa na iyon? Nanay, bahay ko rin naman ito. Buong araw mo akong binabantayan na parang magnanakaw. Karapat-dapat ka bang maging ina? Ano kaya ang nasa loob ng mainit na batyan na iyan? Bakit hindi ka makapagsalita? Kung hindi ka magsasalita ngayon, isasampa ko ang kaso laban sa iyo. Sinasabi ko sa iyo na iligal ang iyong negosyo. Araw-araw, may kakaibang ingay na nanggagaling dito. Akala mo ba'y hindi ko alam? Ang mga babaeng iyon, bakit sila pumupunta rito ng paulit-ulit bawat linggo? Ano ang ginawa mo? Alam mo naman ang sagot dyan. Sige na, makinig ka sa akin. May ilang bagay na hindi ko pa masabi sa iyo ngayon. Pagkatapos ng kasal mo, syempre, isasama kita. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita sasaktan. Nanay. Pag-aasawa. Wala kang itinuro sa akin. Wala akong alam. Mula pagkabata hanggang paglaki, wala pa akong naranasang pag-ibig. Ang pag-aasawa ay isang bagay na imposibleng mangyari. Sabi ko na sa'yo, hindi pwede. Imposible talaga. Wala nang silbi ang sasabihin mo. Maliban na lang kung makahanap ka na ng boyfriend. Kung hindi, habang buhay,
Buhay, hindi ka makakapasok. Sige, magsumbong ka kung gusto mo. Nakita mo ba ang nanay mo? Natakot ka ba? Sinadya mo ba ito? Ulitin mo nga. Huwag mo na akong tawaging nanay. Chin Chin, sige, huwag ka nang magingay. Sige na, makinig ka sa akin. Kung gusto mong makapasok doon, may ipapakilala ako sa iyo. Gwapo siya, ano? Chin Chin, apo ko yan. Kakauwi lang niya galing pag-aaral sa ibang bansa. Magkakilala na kayong dalawa, at maging magkaibigan na tayo. Kumusta? Shenlu ang pangalan ko. Kumusta? Mac Chin Chin ang pangalan ko. Kape at pastry, mas masarap. Subukan mo. Totoo nga, ang sarap. Dahan-dahan lang, magpapakuha pa ako sa iyo ng isa pa. Mag-CR lang ako saglit. Mag-usap na lang kayong dalawa. Narinig ko kay tita, may hot spring pala kayo sa bahay ninyo. Kumusta na? Mahusay naman ang negosyo ko. Madalas na dumadalaw ang mga regular naming customer. Pag maraming customer, kailangan pa nilang mag-reserve. Kaya naman, may kakaibang epekto ba ang hot spring? Ang pampamilyang hot spring, pero nasa bundok Afong iyon. Talagang paborito ito ng mga babae. Wala naman. Chin Chin, may tinatago ka ba sa akin? Ako, wala akong tinatago sa iyo. Isang ordinaryong hot spring lang naman ang negosyo namin sa bahay. Walang espesyal doon. Akala ko pa naman, pagkatapos nating magkaintindihan, magiging tapat ka na sa akin. Shenlu, sige, ipapaalam ko sa iyo ng pabulong. Sa loob ng hot tub ko, may inaalagaan akong isang gustong-gusto ng mga babae na maligo rito. Chin Chin, pwede mo ba akong papasukin? Hindi, bawal. Hindi kami tumatanggap ng lalaking bisita sa bahay namin. Kung papasukin kita, mapapag-alitan ako ng nanay ko. Chin Chin, akala ko ba malapit na tayo sa isa't isa? Hindi ko inaasahan, ang simpleng bagay na to. Ayaw mo pa ring pumayag. Gusto ko lang naman mas makilala ka. Yun lang naman. Shenlu, hindi naman sa ayaw kitang isama. Sa hot spring namin, hindi pa ako nakakapasok doon. Bukod pa rito, ang patakarang iyan ay ginawa ng nanay ko. Talagang hindi ko kayang isama ka roon. Shenlu. Oh, uminom ka na ng tubig. Binibining Chen, hindi ko mahanap si Shenlu. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Chin Chin, sa mga magkasintahan, ang pinakamahalaga ay ang pagiging tapat. Kung gusto mong makasama si Shenlu, dapat mong ipaalam sa kanya ang tungkol sa iyong pamilya. Ang hot spring na iyon, balang araw ay papasok ka rin naman. Sobrang natatakot ako. Paano kung malaman ito ni Mama?
Sasaktan niya ako. Bukod pa rito, lagi namang nagbabantay si mama malapit sa lawa. Paano ko kaya mapapasok si Chenlu roon? May naisip na ako. Maaari kong yayain ang nanay mo na mamasyal sa bayan. Noon ay magkakaroon kayo ng pagkakataon. Kagabi, pag-uwi ni Chenlu, wala siyang kinain. Mukhang malungkot siya. Kung dahil lang sa ganyang bagay, maghihiwalay kayo. Nakakaawa naman. Ang sekreto sa mainit na batis, hindi lang siya ang mausisa, kundi ako rin ay mausisa. O kaya't samantalahin na natin ang pagkakataon. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang nasa loob. Sige, susubukan ko nga. Ang aking hot spring, ikakahumaling mo yan. Jiang Wei, may bagong tindahan ng damit ang nagbukas sa silangan. Maraming bagong mga damit pang okasyon. Napakaganda. Aalis na tayo ngayon. Nako, babantayan ko lang ang tindahan. Hindi ito magandang oras. Ngayon ang inaugurasyon ng tindahan ng damit. Tara na. Punta tayo at tingnan natin. Sige, mag-a-absent ako ng isang araw. Samahan na natin para masaya. Chin Chin. Pakiabot nga ng susi. Chin Chin. Huwag mong subukang lapitan ang mainit na bukal. Walang mapapala sa iyo. Anak, tandaan mo ang sinabi ko. Naiintindihan mo ba? Opo, Nay. Magmadali ka na. Hinihintay ka na ni Aling Chen. Aling Chen, tara na po. Sana'y naghanda ako ng maaga. Chenlu. Pumasok ka na. Umalis na si Mama. Bakit mas nagmamadali pa si Chenlu kaysa sa akin? Kahit gaano pa man ka-curious, hindi naman kailangang magmadali ng ganyan. Bilisan mo. Umakyat ka na at buksan mo ang pinto. Hindi naman tatakbo ang gripo ng mainit na tubig. Sobrang curious ko na eh. Sige na, tara na. Hindi ko mabuksan? Nagkamali kaya ako ng kuha ng susi? Babalik na lang ako sa kwarto para hanapin. Ang bagal naman. Mama mo, darating na mamaya. Susubukan ko. Ang bango. Ano kaya ito? Sabi ni Aling Chen, gusto nilang pumunta rito, dahil may inaalagaan daw sa lawa. Nakakaakit daw sa mga babae. Ang bango nito, kaya nga ba?
Shenlu. Amoy mo ba? Ang kakaiba ng amoy dito. Oy, Shenlu. Kakaiba talaga. Wala namang kahit ano sa lawa na ito. Hindi ko magawang hawakan iyon. Huwag kang matakot, Chin Chin. Hawakan mo gamit ang iyong kamay para malaman mo kung ano iyon. Huwag mo akong pilitin, Shenlu. Hindi ko kaya itong hawakan. Tulungan mo akong tumayo, Shenlu. Chin Chin. Napakahirap ng pinagdaanan natin. Kaya nga tayo nakarating dito. Suko ka na ba? Bilisan mo, subukan mo. Tama si Shenlu. Nahirapan pa naman kami para mailigaw si Mama. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Hindi ko pwedeng palampasin to. Shenlu. Tama ka. Napakahirap ng pinagdaanan natin para makarating dito. Hindi ako basta-basta susuko. Susubukan ko ulit, bilisan mo. Salamat po kay Tita Junggi sa paghatid sa akin pauwi. Iimbitahan kita sa hapunan balang araw. Hindi ako mapakali. Iiwan ko si Chin Chin mag-isa sa bahay. Hindi marunong magluto ang anak ko. Natatakot akong magutom siya. Ang swerte naman ni Chin Chin. May ganun siyang ina. India? India? Chin Chin. Umuwi na ang nanay mo. Alam niyang pupunta ako sa hot spring. Papatayin niya ako. Huwag niyang malaman na nandito ako. Tumakas ka na. Ako na lang ang may iwan. Mas mabuti pang pareho tayong nandito. Umalis na tayo rito. Umalis ka na rito ngayon din. Chin Chin. Nanay. Bakit ka nandito? Bago ako umalis, binabalaan na kita. Huwag kang lalapit sa mainit na bukal. Ang mga sinabi ko sa iyo. Nakalimutan mo na ba lahat? Hindi ba? Nanay. Medyo usisa lang ako. Gusto ko lang malaman kung ano ang kakaiba sa mainit na bukal natin. Ano ba talaga ang espesyal doon? Tapos yung mga babaeng yun. Parang ayaw na nilang umalis. Bata pa ako hanggang ngayon. Paulit-ulit na kitang tinatanong. Pero ayaw mo pa ring sabihin. Dahil hindi mo sinabi sa akin. Kaya ako na lang ang nag-imbestiga. Chin Chin. Magsabi ka ng totoo sa akin. May kasama ka pa bang iba rito? Wala na. Wala nang iba. Ako lang mag-isa ang narito. Chin Chin. Akala mo ba'y tanga ako? Ang mga yapak na iyon, tiyak na yapak iyon ng lalaki.
Chin Chin. Sabihin mo sa akin. Sino ang iyong pinapasok dito? Sino ang lalaking iyon? Umalis ka na. Ayoko nang makita ka. Umalis ka na. Chin Chin, patawad. Dahil sa aking pag-usisa. Napilitan kang magtiis. Hindi, Chen Lu. Kasalanan ito lahat ng aking ina. Napaka-mood swing niya. Pero, sumigaw ako ng ganoon kasama sa aking ina. Paano na ako makakauwi? Huwag kang matakot, umuwi ka na sa akin. Aalagaan kita. Nanay. Nay, ito po ang bagong kasintahan ko. Si Chen Lu, balak na po naming magpakasal. Pag-uwi ko po ngayon, para po humingi ng permiso para sa kasal. Magandang araw po sa inyo. Chin Chin. Masyado ka pang bata. Hindi mo kailangang magmadali sa pag-aasawa. Maaari mong dahan-dahan na piliin ang magiging asawa mo. Nanay. Nagdesisyon na po ako. Si Chen Lu lang ang pakakasalan ko habang buhay. Kung wala ang pahintulot ko, huwag mong isipin na magpapakasal ka. Sabi ng doktor sa akin, nabuntis na ako. Chin Chin. Ganon ka ba ka-curious sa hot spring? Bakit ka gumawa ng ganoong kapahamakan? Ayoko sanang madamay ka pa. Nanay. Bakit ayaw mong madamay ako? May itinatago ka ba sa akin? Wala naman. Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na kita pipigilan pa. Siguro nga. Ito na ang tadhana mo. Sige, sige. Kunin mo na ang marriage contract, pakakasalan na kita. Sinabi ko na. Pagkatapos ng kasal, papasok ka na sa hot spring. Nangako ako sa iyo, hindi ako nangako ng wala. Dapat mong sundin ang mga alituntunin. Bawal ang mga lalaki doon. Kahit nakasal na siya, bawal pa rin. Kaya mo ba? Kaya ko. Ayos lang, isang tao lang ang papasok. Marami pa namang oras, hahatol ako ng tiyempo, para maipasok si Chen Lu. Chen Lu, heto na ang marriage certificate. Sabi ng nanay ko, magpakasal lang daw. Pwede na akong makapasok sa hot spring. Pero ayon sa regulasyon, hindi ka pwedeng pumasok. Bakit naman? Hindi naman. Pagpakasal lang basta pwede ka nang makapasok. Niloko mo ba ako? Hindi kita niloloko. Bawal ang mga lalaki sa batis. Utos yan ni mama.
Chenlu, magpapakasal naman na tayo. Maliligo ka rin naman sa hot spring balang araw. Huwag kang magmadali. Wala akong pakialam. Gusto kong sumama sa iyo. Kahit na ano paman. Kailangan kong makapasok doon. Hindi na ako makapaghintay. Hindi ko na kaya pang maghintay. Ano kaya ang ibig sabihin ni Chenlu? Bakit siya ganoon ka-excited? Nagmamadali siyang pumunta sa hot spring. Parang dahil ba? Akala ko dati pa. Mausisa lang din siya tulad ko. Pero mukhang nagkamali ako. May iba pa sigurong pakay siya. Chenlu. Ang hot spring na ito ay pag-aari ng pamilya namin. Lahat ng tao, dapat nilang sundin ang sinabi ng nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, bawal ay bawal. Chin, ayaw kitang saktan. May paraan ka para maipasok ako. Di ba? Kahit ngayon mo pa ako patayin. Hindi ko rin gagawin. Kung ipagkakanulo ko si mama, hindi na kita mapapasil sa hot spring. Chin, wala ka na bang ibang paraan? Ang nanay mo ang mamamatay tao. Pinatay niya ang kapatid ko. Gusto kong tumalon sa hot spring. Dahil gusto kong hanapin ang labi ng kapatid kong babae. Hindi ko pa narinig na banggitin yan ng nanay ko. Isang mamamatay tao. Syempre hindi nila kaya. Ibunyag ang kanilang pagkatao. Chin, tutulong ka sa akin, di ba? Bakit nagawa ng nanay ko ang isang bagay na napakasama? Kawawa naman talaga si Hyejin. Kaya pala, gusto ulit ni Chenlu pumunta sa hot spring. Chenlu, hahataran kita sa hot spring, para mahanap mo ang labi ni Hyejin. Chin, para kay Hyejin, maraming salamat po. Pero, yung nasa mainit na tubig ng lawa, sobrang laki noon. At saka, delikado iyon. Ano ang gagawin natin? Para may ahon ng mga labi, wala pa talaga akong maisip. Ang bagay na iyon ay gumagana lang sa ilalim ng tubig. Kailangan lang nating alisin ang lahat ng tubig sa lawa. Walang sagabal na. Pero may isa pang problema. Matapos akong mahuli ng nanay ko sa hot spring. Simula noon, lagi na niyang dala ang susi. Hindi na ako makakapasok sa lawa. Madali lang to, ipapakain natin siya. At papahigain natin siya ng mahimbing. Nanay. Nandito na po kami ni Chenlu. Para po makausap kayo tungkol sa kasal. Di ba, Chenlu? Chenlu. Chenlu. Oo nga. Magluluto ako ng masarap na hapunan mamaya, para sa inyong lahat. Napapagod na si Chenlu. Kung kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lang ako. Sige. Sige na, magpahinga na muna kayo. Muntik ko nang makalimutan ang pangunahing bagay. Chenlu. Anong ginagawa mo? Ako. Nagtimpla ako ng alak, tikman mo.
Chen Lu. Nasobrahan ko sa pagpapalayaw kay Chinchin. Sira na talaga. Ang bilis ninyong magpakasal. Hindi talaga ako mapakali. Pagkatapos nating kumain ng hapunan, pumunta ka sa kwarto ko. Para tayong dalawa makapag-usap. Ang babaeng ito, talaga namang nakakaakit pa rin. Paano ko naman to malalabanan?